Ang aming education math supervisor, Ma'am Joy Tohonera. Hello, Ma'am. Hello. Hello po. May isa pong faculty room na. Na mga yung natin kung nagkukulab nga. Ang Depedoxy. Mahirap pa naman mag-consolidate. Hindi ko tayo LCD hindi collaborate. Sa 9 and 10. Si Sir Polly po sa Math 7 and 8. Yan. Sa senior high sinagapan. Ano tayong memo? Ano kayo ng attendance? Apo. Sa grade 7 namin kami. Ang first day namin 17, 14, 16. Si Ma'am Rhea sa English, Ma'am. Si Ma'am Erica Aguba. Si Ma'am Jeline sa Math 9 and 10. Si Ma'am Niet sa Science. Sa si Ma'am Kim. Yung po yung lesson 1 nyo for, say, science. Tapos, 8 to 8:45 ay lesson 1 ng math. Tapos sunod naman, ano yun? Kung halimbawa magre-recess kayo ng 8:45 to 9, recess, 9 to 9:45, lesson 1 of English. Tapos 9:45 to 10:30, ano ulit? Science ulit na lesson 2. Tapos, kasi ang tendency ko pag isang period lang na gano'n, ay in a day, for consolidation camp, dalawa yung lessons natin. Baka ma-compromise, baka isa lang ang lesson ang makuha. At least, tayo pong LCB ay may plan to, ano talaga, kung ano lang yung lesson 1 mo, good for 45 minutes ang matakil. Kasi baka po pagka ganun, isa lang lesson ang ating math. Kasi sa totoong buhay naman, ay medyo depende rin sa participation or response ng bata. Tapos pipilitin mong yung lahat ng samples doon ay ibigay for that lesson. Pwede naman na i-plan mo na for 45 minutes, baka sa mga bata ito lang lesson na to. Because you have another lesson na, for the day, na another lesson for 45 minutes na isusunod. Sa inyo pong palagay. Although parehas naman po yun, anong effective sa tingin niyo? 45. Kasi baka mag-board din ng bata. Sa isang parang maganda siya yung suggestion, parang hindi ma-board yung bata. Parang hanggang isang sa 45 minutes ka lang talaga, matatarget mo talaga na itong lesson na ito ay kailangan matapos. Kasi kung hindi dire-diretso, tama kayo ma'am, minsan compromise yung lesson 2. Kasi pipilitin maganda na tapos, kasi nung hindi kahit nilang inaalam na 4.5, hindi nagbibilang ng 4.5 hours. Yung bang ahabol nila makauwi na, si teacher pagkatapos magtulong makauwi. Ngayon dapat makumpleto yung 4.5 hours. So, ibig sabihin nandiyan ka rin. Iba lang yung Lesson 1, good for 1 hour, ma'am. Tapos yung 45 lesson 1 ng math. Tapos yung lesson 1 ng math, kasunod doon, ma'am. Tapos lesson 1 ng English, kasunod din. Tapos babalik tayo ulit. babalik science ulit. Science ulit, lesson 2. Para lesson 2. Tama ma. Para mas Ah. maganda ma. DepEd Memorandum number 97 po, hanggang 210 po yung actual na lesson. Kaya nga, pwede naman ito kasi we consider yung ating mga learners na halimbawa wala naman silang pabaon na lunch. Pwede na silang umuwi. But ang isa po natin doon, at least po sa isang linggo, makapagkanda po tayo ng comply. Actually, mga kanta-kanta ka First, Yun ma'am, at least once a week during the third day, parang combinating activity ninyo through fun-filled activities, game-based nung inyong buong sa hapon. Kaya kung gusto ninyo
Friday, start kayo ng 8. Para hindi sila masyadong maaga doon. Tapos, pag 2:10, yung 2:30 onwards na gano'n, nagka-camp live na. Tapos at least once a week. Pag Thursday na, parang combination ng inyong 3-day na teacher-learner engagement. Ano po ang ginawa niyo kahapon? Ayun na. Bali naman ginawa namin doon sa nag-start kami ng 10:30 to 12. Hindi pinapunta namin sila sa GE. Kasi hindi pa napayo ang number ng bawat camp 7 and 8. Ang marami ay 7 and 8. Ang 9 and 10 po konti. Pagdating doon, saka namin sila divide. Na hindi ko sa bawat group ay 7, 8, 9, 10. Kasi may activity kami doon na may tanong yung natatanong nila ng lesson. Parang may mga station kami. May questions. Pag nasagot nila yung questions, unahan. Kasi meron silang gagawin. Let's say, sila ay unang ginawa. compute. Oo. Tapos yung muli magsa-sack race. Basta may activity silang gagawin. Pero bago yun, ma'am, nag-contest muna sila ng GEL. O, 10LC. Bumuo kami ng 4 groups. Sino 14. Ayan o. May mga sponsor. May mga sponsor yan. Hindi kayo nag-tap sa barangay. Meron naman kami nyo, kaya lang wala pa Sa kwan sila, sa graduation naman sila ng kwan, hapon. Magpapa-snack sila bago sikat. namin sila, ma'am. Ay, sobra pa. Ayun, sabi namin sa susunod. Ma'am, pwede ma'am yung kwan, yung educational tour sila kunya sa Pag-asa Weather Bureau sa Friday na hapon. Tapos punta sila sa LGU. Yung sa... teachers po. Hindi pati learners ma'am na kwan. Parang ano siya? Pag-asa Weather Bureau sa Science, pwede na rin kwan dun sa... Basta yung application. sa Lalabas sila, sir? Lalabas. kung pwede ma'am na kwan, gano'n. Basta meron sa sakyan. Ma'am, na kwan. Kasi hindi kayo kung na-hold natin yung Para yung ano po, yung parang sa araw-araw nila na performance, meron ba tayong sort of giving rewards for them, and then during the culminating activity ninyo ng week-long activity, the camp-like activities ninyo, sort of, parang i-redeem nila yung earned points nila kahit dun sa kanilang performance. Ginawa. Pero hindi ko siya hindi ko na i-award nung kasi hindi pa kami nakapag-usap na plano namin yung next. Pero may in-announce ko na sa kanila, ito, pag ikaw na ninyo, pag meron na tayong activity sa Thursday, i-award. Meron kayong award. Hindi. Or kahit hindi dun sa Thursday. May class. Oo, halimbawa ay, parang may nakita ako dun na may pwedeng pinapag-book nyo. Oo, tapos dun naka-display yung inyong mga small items na parang i-redeem nila. Halimbawa ay one pad ng intermediate paper. Ito naman man Ito mag-earn yun. Si Ma'am Kim naman ganito yung kanyang style. Kaya lang ito, daily, mga computer. Pag na-kompleto to, nag-enjoy siya. Tapos ito din sa 5 points doing Si Ma'am Merly ang Rason purpose naman ng halimbawa, Independent kung wala akong pang Education Program Supervisor ng Science. ma-i-redeem na right away yung Or makaipon ako ng school supplies bago mag-open. o di kaya wala akong Meron magamit akong na isang pad na ballpen. papel. Eh dahil may points ako, pwede ko na palang i-redeem agad. Ayun. Pero ma'am, dun sa pinaka-redemption center natin lang, mas okay na parang meron kayong isa talagang lugar na festive ang dating. Siguro nakakapagpa-picture sila doon. Alam natin na ang mga bata ay parang proud sila. Tapos maganda yung background ng kanilang na-redeem na points for the week or for the day. Kasi pwede namang for the day. O ipunin nila yung 3 araw. Kaysa na halimbawa nasa isa lang na parang wala lang. Halimbawa doon may mga banderitas or may mga tawag doon, waving banners na ganyan. Doon sila magpapapicture nung na-redeem nila ng mga points. Pag may makuha ka ng sponsor, payo. Oo. Pero maraming points na yun. Yun naman talagang walang pambili ng ballpen. Pag may
5 stars na siya, 5 points siya. Kaya Kaya siya Sir magaling. Joey, maganda doon. Tama yun, maganda yung strategy, paano yung place yung kasi makikita, ano sila na-excite. Ay, sila makikita. Binigyan namin sila ng ballpen at saka tig-isang notebook. Siguro lang, makarinig din Ah. tayo sa ating pong mga LCDs. Ano po yung what went well and what did not go so well. Ano po yung gusto niyo i-improve sa inyong first week na engagement sa inyong learners. Ay, mga challenges. Kapag-share po tayo. So, mag-start tayo kay Ma'am. Jeline. Doon po muna sa challenges, yung attendance po ng learners sa week 10. Kasi po, yung first and second day, actually tatlo lang po talaga sila. And then yung first day, hindi po nakapunta yung tatlo dahil wala pong service. So yung isa po Pag-why? yun, that's why hindi po kami makapag-proceed ng lessons. Kasi po, kakapasok na po yung isa, so saan po kami mag-start. And doon naman po sa another year level na grade 9, okay naman po ang naging discussion, nakukover naman po yung mga lessons. Timely naman po na a-accomplish naman po yung nasa lesson plans na po yung mga learners po sa nasa grade 9. And ano po sila, kasi pag po sila pumasok, yun naman po yung Anong comes mamahandle po? consolidation po. Ng grade. Grade 9 and grade 10. So yung grade 9 ako konti. Parehas po silang konti, pero po yung grade 9, apat po sila. Consistent po silang pumapasok and active. Pero consolidation yun na. Oh. Pero ano ma'am, ilan dapat ang target niyo? Based po dun sa mga unang nagpalista, 24. Ano po kaya nangyari? Apat na lang. Sa grade 9 po, hindi po Nagbakasyon, ma'am. Hindi na follow up talaga po ng mga advice. Inform naman po. Kaso po, since voluntary po siya, siguro po, hindi po na-prioritize sa mga magulang na may fair, parang nalastos, wala nga po. Pero, as of now, hindi pa rin naman po ini-encourage na Siguro pala ma'am, kabababa lang yung regional at saka central office na meron kahapon. Tungkol nga doon sa tracking ng attendance ng mga learners kasi daily yun. May procedure po na gagawa nun. Ang gagawa po nun ay LCB. Na-browse nyo na ba yung memo? LCB po ang mag-track ng attendance kasi isusulat nila lahat yung pangalan ng mga learners nila doon. Tapos yun po ay ibibigay sa school head, sa NNC Focal or sa non-teaching para po yun sila ang mag-upload. Ano po ang purpose is para yung sana maging 100% kung ano yung na-target. Siguro po for future or pwede pa rin natin gawin ngayon. Kung ito yung mga list of learners natin now for this particular camp na na-determine natin before, doon nakita natin na talagang may uninterrupted na 1 month tayo. Sana po ay nakapag-create na din agad ng parang communication line natin, group chat with learners or with parents na para alam nila na start na. Makita rin natin ano ang reason bakit itong mga pinalista nyo na to ay wala ngayon. Kasi masyadong malaki po yung discrepancy natin from the target and actual. Kasi makakatuloy dito sa learning camp. Although volunteerism naman talaga yung NLC natin. Ito yung purpose po nito. Did we conduct po yung orientation with parents? Yes po ako. Bago mag-graduation, ma'am. Opo. Tapos yun na follow up natin na mag-start na po. Nag-ingay ba kayo during the kick-off ng July 1 or at least na nila noon? Opo. Para po yun. Sa susunod siguro or baka pwedeng gawin pa natin ngayon na ito yung list of learners ko. Possible ba na makapag-create na kayo ng group chat or yung communication line ninyo telling us ano yung reason bakit nagpalista kayo before pagkatapos ngayon start na ito lang ang dumating because these things po ay
concern yung budget. Kasi ito yung learners ninyo, bawat learner po ay budgeted dun sa kanilang dun sa kanilang material. Bawat learner budgeted kasi pinakompute kung ilan ang LCD requirement, depende sa enrollment. Kaya po mahalaga po na kung kayo nagpansta, sikapin po natin na maipasok yung mga bata natin. Otherwise, yun po, magbabalik tayo ng pondo. Kasi alam natin na 4.5 hours ang dapat teaching load ni teacher. Ay ngayon, kung hindi niya ma-meet yung 4.5 na yun, kasi hindi ka na makapag-constitute ng classes or sections, di ba? Halimbawa ay intervention ng grade 7. Tapos halimbawa intervention ng grade 8, yun dapat ang tuturuan ni LCD. Ay kung wala na yung klaseng yun, ano ngayon ang magiging load? Ilan po ang inyong LCD? Per grade, kaya 6 po. Ako. Ibig sabihin po yung doon na yun ay na-maximize ba yung ating home load ng 4.5? Kasi para ma-maximize po natin yung 4.5, ang consolidation ang turo mo ng math. Halimbawa, magtuturo ka ng consolidation camp ng grade 7 kasi dalawang lessons yun. Consolidation camp ng grade 8 na math din. At magtuturo ka ng consolidation camp ng grade 9 para makuha po yung 4.5 or 645 minute na load. Ngayon, underload po yung ating LCD. Kung wala tayong learners at hindi tayo nakapag-form ng ganito karaming classes or sections, then underload po yung ating LCD. Kaya kung ituwan yung ating talaga nakaplano na LCD, ano ang gagawin? Di, kailangan natin makita yung ranking ng ating through yung qualification and specialization ng ating LCD. Tapos yung nasa baba na rank, ay although nagpapasalamat tayo sa ating mga LCD kasi nag-volunteer talaga, hindi, wala silang gagawin or wala pong magiging load yung iba pang mga LCD. Depende kung ilan lang po yung ating sections and learners natin. Ma'am, pwede mag-ano? Yes, ma'am. Based doon lang sa observation ko na ang maraming attendance namin is 7. Kasi kung sino po yung nakaranas ng sila, kasi na-experience sila na maganda, sila talaga yung umatin. Na kahit anong explain mo doon sa mga hindi pa nakakaranas, talagang hindi sila makulit. Ang explain, ma'am, So, yung 8 and 17 9. natin last year, yung 9 and 10 ang marami. Yung 9 and 10 po konti. Paano silang Yung nakaanas? nasa 8. Yung 7, yung nag-7 doon. Yung 8 ngayon. Yung 8 ngayon, marami. Kasi nakapag-camp sila last year. Kaya sila yung andyan. Oo. Marami sila eh. Nasa 23 ang 7, ang 32 pa nga eh. Wala pa yung iba, mga next week pa lang sila dadating. Diba? Kasi na-experience nila. Yung 9 and 10, yung 10 nga, advisory class mo yung pamangkin ko pa, kung ko pa tinakot-takot eh. Aten, sabi ko, pag subukan nyo na pumasok kayo ng grade 11, kung yun natin naman kayo doon na kayo ay aaten, ipupull out ko kayo. Dinaras ko na. Ano po nga, parang magkaroon kami. Dinano na kayo. Oo. Ay, magtakas ang natin ko. Pamangkin. Siguro sabi ko, medyo siguro mahigpit yung mga advisors, no? Na By the power of yung word of mouth. ng advisor. Day one pati. Oo. Day one. Ay, ang saya pala lang. Kami na ganito, na ganito. Makaka-ingredient. Makakaingan. Kaya yun ang sinasabi na ini-encourage talaga kayo na maging fun, feel. Kaysa yung nakikita natin kung 27
yung lesson delivery. Actually, mga ano po, maganda nga po na mga pero yung challenging po kasi doon, karamihan po sa mga tanong is and nagtuturo po ako ng English, kaya yung mga bata medyo hirap sila i-construct yung mga sila sa English. Kaya po yung head namin, ang bilang ano na po ay suggestion niya. Kung ipapa-exit po yung dapat meron lang parang template na kaya ng bata para po mas tapos meron po napansin ko na bakit na ano po yung similarities and difference ng story at saka ng poetry. Kaya ang ginagawa ko po dun sa kanila ay red para sa mas saka regarding po sa attendance, actually ang mga attendance po talaga nag-hit po yan kami sa ano po sa pag-enroll ng NLC mga dapat pinabasa pa po yan isa-isa. Tapos po yung mga parents, ano po yung consent ng parents, mga pagulang pirma, marami pa po talaga ang nag-enroll sa NLC bukod po yun sa ano, nabawasan na ng yun kasi hindi po nakapagpasa ng parents consent, tapos yung sa ano nga po sa basa, yun na nga po talaga yung mga bata na sa basa. At mga di ba meron po tayo nabasa sa Yung literacy and numeracy meron po test dyan na. yung screen. because Kinandak na. last year wala po yata. Ngayon po, kaya kung tutusin po, yung naka-enroll pa po sa NLC, mas marami pa po sa akin yun. Kaso na medyo nabawasan nga po dahil hindi nakapagpasa ng parents consent. Saka hindi rin po Ibig nabigyan sabihin, ma'am, yung hindi nakapagpasa ng parents consent, Ah. hindi tinanggap. Hindi po namin magsinama dun sa Opo, sinagot pero namin pumasok kasi sila, ma'am. hinahanap. Meron po Pumasok mga, sila. opo, Ano meron pa? po mga wala sa list. Papirmahin na lang natin. Okay. Na talagang meron tayong compilation ng kanilang early enrollment form with the parents consent. Para at least alam natin, ito yung mga target learners natin. Parents consent. And from there, yun yung sinabi po natin kanina na pwede kayo mag-aid para madali kayo makapag-communicate. May parents consent siya, may enrollment form siya. What happened? Bakit hindi mo siya maka-alert? So, ipapaliwanag din po natin na itong ginagawa natin dito ay may kaakibat po ng mundo. Kaya sa makipagtulungan po kayo, kung nakapag-ganito kayo, makasupin po natin yung ating mga learners. No? At maganda naman yung purpose ng learning camp na before mag-start ang bagong school year, no? Ito naman ay parang 9 days lang po, 3 araw. Kung meron man silang kailangang gawin, meron silang Monday, yung Saturday, Sunday, Monday, at yung Friday, kasi wala naman sila sa school ngayon, para maano natin. Tungkol dun sa inyong lesson, yung lesson delivery, naman yung sabi mo, yung sa English, kung parang makita mo na parang mga essay na ganyan, provision for differentiated instruction, yun ma'am, may mga bata na baka hanggang phrases lang sila. Yung iba sa sentences lang, pero yung iba paragraph. So ito consider pa lang natin. Ano mga mga yung parts ng ating lesson delivery sa NLC? How is it different from the regular din sa ating delivery of lesson in the classroom or using 2042, series 360, yung components, no? Paano natin i-deliver ang lesson natin? Ma-English man, ma-math, ma-science, paano natin i-deliver yung lesson? Paano natin pinapagplanuhan yung 45 minutes na delivery ng ating lesson? Yung ano, For components naman, the first one is the review, the second is the introduction or the objectives, the purpose, then the language or the language practice, and activity. Yung activities na, at least alam natin na merong format, na merong kung paano natin i-deliver. Tapos, yung lesson intention or yung objective, lesson purpose. Tapos, yung sunod ay language language practice. So, mahalaga ay kahit sa anong subjects, kailangan yung mga technical terms, yung mga concepts natin sa science, sa math, yun muna yung na-unlock natin, ano? And then, bago mag-lesson activity, and then conclusion. Ano po yung mga strategies ninyo to deliver yung bawat phases ng lesson delivery na yun?
Ano po mga strategies ninyo na nakita ninyo na talagang effective sa delivery ng lesson? Sa math naman yung hatch from ginagamit ko yun. Yung agad yung kanina, review ang simula. Tapos, naalala nyo ba yung ganito? Ako nga bang nagulat kasi si Rice ko lang namin. Yung ibang term sa math 7, yung katulad yung numerator denominator, pwede naman ito ang top, bottom. Pwede naman pala yung dati ng slope lang. Ngayon, gradient. Hindi na alam yung gradient. May gradient na yung steepness at the same time, the direction. Magkasama na pala ngayon. Kasi nagbago talaga muna ako. So kaya... Kaya maganda, sir, sabi natin, every teacher is an ambiguous teacher. Kasi hindi naiintindihan, slope ng slope ano yun, no? It's the steepness of the line, ganyan, na merong ibang term. So yun yung kahalagahan na kailangan po gumamit tayo ng mga engaging strategies para maintindihan nila yun. Yung tinatawag natin na conceptual understanding. Kasi kaya hindi nagla-lifelong yung learning ng bata. Parang through memorization, hindi niya iintindihan. Ano bang ibig sabihin ng slope? Ano bang ibig sabihin ng isang term niya? Gradient. Yung isang numerator, denominator, pala yung top and bottom. Ano yung mga associated terms na ito? From there, nagkakaroon ng, naiintindihan muna nila yung konsepto bago yung mga formula natin. Yun yung mag-aalo sa kanila ng lifelong learning. Hindi nila maiintindihan. Yung slope na ganyan, o steeper, o pag mas mababa pala yung numerical value ng slope, eh di medyo ganyan. Yun yung mahalaga noon. No? Ang lesson planning, makapattern na dun sa NLC. No? DO42 and then the NLC. And then along these parts po ng delivery ng lesson, yun yung isipan natin ng strategy. Maaring root review, baka pwedeng hindi chalkboard yung gamitin. Pwedeng yung mga green na sila ay yung kinesthetic nila na umiipo sila, no? Na meron kayong, naglagay kayo dito ng limawa yung sa na Venn diagram. Through this, yung mga strategies na ganito, umiipo sila naging base unlike kapag laging chalkboard ang natin. Yung short review, isipan natin ang strategy. Kung kailangan mag-prepare ng material, ay gagawa ko. Kung kailangan mag-prepare ng mga ganyan dito, hindi natin sa pwede rin nasa floor. Yung po yung mga magagandang strategies na pwede natin i-employ during NLC para makita nila yung talagang kaibahan dun sa, na hindi lang ito sa NLC, pati sa ating regular class, pwede natin yung mga techniques doon. Kaya tayo kung may ganito ngayon, kung nakikita niyo, ginagawa mo natin yung collaborative expertise. Anong ginawa mo dun sa lesson na yun? Maganda nga. Pwede ko i-a-adapt sa susunod na linggo. Dito sa lesson ko, tamang-tama yun na gamitin ko. Hindi lang, kasi dun sa ibang school, nakikita namin, ang tawag ni teacher yung lesson plan, anong sunod kong gagawin? Kung alam mo, short review, ito ang gagawin ko, ito ang gagamitin yung material, ito ang strategy ko. Ito yung lesson purpose, no? Or lesson intention. Paano ko ito ibibigay sa bata na malaman nila what is expected from me after this 45-minute lesson? Yung language exploration na yon, maaaring ito yung term, ihanap ko ako ng kapartner, mag-prepare kami, mga something like that, na? Para yung slope niya na yon, maaaring may nakita siyang phrases na, yung pwede ibig sabihin nun. Another term po, tatlong bata, ito pala yung illustration nun. Ito yung definition, ito yung illustration, ito yung meaning, parang gano'n, no? Yung mga strategies. Para pagka gano'n po, talagang mas simple sa bata kung ano yung inyong pinag-uusapan. Lesson activity, kapag 1 at 45 minutes na, pwede hindi mo na ibigay yung book. Kasi kapag ginugsong mo pa yun, lesson mo lang natapos mo. Any lesson mo pa. Dapat po budgeted doon. Nakalagay naman po ang optional iba eh. Oo, kaya optional. Talagang mapag-prepare ninyo yung inyong kung paano i-deliver. Pero hanapin nyo muna. Hanapin. Sa mga bandang hapon nyo na gawin nyo. Kasi mapaprovise yung collab nyo.
Baka may idea si sir, may idea siya. Tulungan. Kaya talaga prudence yun. So last time po, yesterday lang. So instead na regular review kami ng examples ng simile and metaphor, gumamit po ako ng music sa song. Yung mga lines ng song, alin doon yung may simile, alin doon yung may metaphor. So far, yun po yung aking strategy pa. Last time. Thank you for the realization. Ano? Ito mga First time suggested kasi lang to. Opo. Tapos pwede kayong mag-strategize na tingin nyo, yun yung interest ng bata. Mas madali ipaintindi at masaya silang tutunan. Ayun po. Sige po. Si Sir? Sir Louie. Wala nung sa, medyo nanibago lang talaga ako kasi parang grade 7, grade 8, almost 10 years na ako din ako walang grade 7 at grade 8. Salamat naman at nag-volunteer ang Sir. Okay na ma'am, hindi lang napan ko ma'am yung different strategies kailangan na naman strategies. So sa learning naman ng mga bata, wala naman yung problema na nakakaabon niya. Kung nag-prepare pa din ba kayo ng slide deck? Opo. Meron mo. Nakikita ko po sa kanila. Pag nag-monitor kami, naka-on. May mga prepared po sila. Kasi, May tanong po kayo? ma'am, yung 210 po na sinasabi niyo, yung hanggang 210 yung last subject. Ang pasok nila. Na Sa iba ata, kasi Yun yung 4.5. Yung halimbawa ay intervention, kasi English man lang naman yun eh, alam mo. 3. Hanggang 2.5 pa yan. Kasi nasa ano kasi yung Alex. Pero mas po, 5 na rin ang aming oras dito. Yes, ma'am. 7:15 Yes, sir. to Opo, tama yun. Kasi, maaga lang. Okay yan, sir. Ang sinasabi po natin ay at least in a week, parang meron kayong provision for yung sa labas. Yes, ma'am. Tapos pagkatapos, Pero okay na din ito, kung ito lang, parang hindi na sila malito, and after that, yun yung gagawin nila. hanggang Lunch naman na tayo. sila, tapos sa hapon, ano na kayo? Proceed na kayo sa English. Ganun ang lifestyle. Pwede na rin ito. Hanggang 2:30 naman kayo mga teacher, hindi naman pa naman umalis dito. Hanggang 2:30 kami dito. CCA na sila after. Computer. Ititest po kasi Sir Chody yung yun pong internet connectivity na speed at saka number of units. Kahapon po kasama namin yung liaison officer ng Khan Academy. Para po ito kasi sa math din, grade 7 learners. Punta po tayo sa sir sa Computer computer lab. lab. Salamat Thank you, po, ma'am. mga Thank you. Kailan nakatabi po yung mga unit namin ngayon? Sa mga training na Hindi sir. tayo nag-training noon. Oo. Paano kung kahit mga lima lang, may internet connection ba dito? Sir, ito na lang yung server kaya ako meron natin. Sige, sige. Hindi ko dapat, bubuksan din ito, sir. Nagamit namin sa akin. NNC. Nagamit saan? Yung LCA. Kasi yung unit ba na sa Yung assessing. Si ma'am ang IT. Ako po, ma'am. Bali, 50 pa. Nagana ka naman po siya, ma'am. Yung sa naglulong lang. Babato lang. Ang internet. Ay, Sa gitna, ano power mo? DITO, si Sir Sherwin Ilidan. So, tinitignan niya yung mga computers, laptops na ginagamit ng mga estudyante sa PTMSC, Senior Memorial National High School.
Si Omaylin ang aming ICT coordinator. Daily department. At ang ilan ang speed